Ano po yung mga na-miss nyo sa isa't isa, lalo matatapos na itong serye nyo? Magpipinali na. Ano mamimiss ko sa'yo? Siguro po wala pa po akong mamimiss sa kanya kasi may gagawin pa po kami isa pa. Ikaw ba? Ano mamimiss mo ko sakali man? Mamimiss ko po yung pangungulit po niya. Yung tipong kakatapos lang po namin sa isang eksena, uupo pa lang ako ng upuan. Pipikit pa lang ako, hihilahin niya na po yung paa ko. yung kulitan talaga, yun po yung Kulitan pinaka-mamimiss namin. Tapos ano yung pinaka-pet yun na physical asset nyo sa isa't isa? Physical asset po. Katangian po. Oo, lalo na sa face nyo. O sa katawan. Gandang-ganda po ako sa mata ni Robin. Dahil, Malalim po yung emotions ng eyes niya. Yung tipong ang bilis mag-switch ng emotions niya when acting and nakakabilib po yun for me. At gwapo po talaga siya. Sobrang ganda po ng mata niya. ikaw, Robin. Ako po, favorite ko kay Angela yung nunal niya, pero gusto ko yung buong mukha niya. Di ba kamukha niya si Nadine Lustre? Diba? Showbiz crush ko po si Nadine Lustre. Tapos siya na ngayon ng crush mo? Ha? Tapos din siya ng crush mo? Secret po. May pa-secret ka pa dyan ah. Okay, thank you. Thank you po. Thank you po. Ayun, thank you po. Baka may nag-dethrone na sa celebrity crush ni Robin. Yung katabi niya na ata. Anyhow, that was Romel Gonzalez. Our show ng Abante tonight. Next up is Kate Adahar ng Random Republica. Hi guys, congratulations. Paano kayo binago ng popularity? Kumusta na yung buhay nyo? Pa-describe sa amin. And hindi ba overwhelming? Na ganun karami yung tao tumitili pag nakikita. Sa totoo lang po, hindi ko po ina-expect na may magbabago man sa akin. Kasi lagi pong sinasabi sa akin na keep my feet on the ground. And kapag may nakakakilala man po sa akin, tapos kasama ko yung tatay ko, proud na proud po siya. At yun po yung kinakatuwa ko po. Yung papa ko po, pag nasa labas kami, kahit hindi po ako kilala ng tao, sabihin niya, "Uy, nanonood ka ba ng Seducing Drake Palma? To anak ko, bida doon, si Alice. Siya si Alice. Gusto niyo po magpa-picture?" Tapos ako po mismo, nahihiya ako, pero na-realize ko, ganun lang po siya ka-proud sa akin. And ayun po, sobrang saya ko po na may napapatunayan na po ako kahit papano sa ilang years po na pinaghirapan ko po. Ayun po. Ako naman po, sobrang pasasalamat ko sa mga nagawa ko pong project. And itong Seducing Drake Palma, isa to sa mga project talaga na nabago na sobrang buhay ko. Pero ito din yung project na nagturo sa akin na dapat yung buhay ko lang yung nagbabago pero hindi ako. Diba? Kung paano dapat ako nagsimula, ganun pa rin ako nagtulo. Yun po. Kung makaka-conceptualize kayo ng project for the two of you, ano yung gusto niyo? Ako po, gusto kong project para sa amin dalawa talaga. Ito na po yung paparating na movie namin. Talagang pangarap ko tong role na to. Yun. Ikaw, ano ba? Ako din po. Pero if may isa pa, gusto ko po horror sana. Yun! Gusto ko din yan. Thank you. Thank you po. Thank you so much po. Thank you so much. Opo, that was Kate Adahar ng Random Republica. Dolly Ann Carvajal ng Philippine Star. Hello. Anong favorite scene niyo dun sa Seducing Drake Palma na gusto niyo i-rewind ng i-rewind? Sige, ikaw muna. Ako po, ang favorite ko po talagang scene ay yung sa sunset po. Dito po yung first time na kinis po ni Drake si Alice, except sa lips. So yun po, mas nakakakilig po siya kasi he kissed you everywhere but your lips. Tapos it's your first. Ako din po yun yung favorite ko dati, pero ngayon favorite ko na po yung ending. Ay, ano ba yung ending? Ay, mamaya po papanoorin ko na. Hindi ko pa po siya pinapanood kasi may special screening later. Pero yun po yung favorite ko talaga yung eksena namin dalawa. Huwag mo lang natin i-preempt. So, yung title Seducing,
I don't know if you're of age already, pero ano ang definition niyo ng seduction? Yung kunwari paano isi-seduce yung, not necessarily Angela or vice versa. For me po, it's the art of attracting someone effortlessly or pwede ring mindfully. So, in the context of seducing Jake Palma, it's Alice trying to seduce Jake, but in the end, parang siya yung na-seduce. And for me, I don't know if this is part of the question, but I just want to say it anyway. The most seductive thing about Drake or Robin is his eyes po talaga. You really get lost in it. In his eyes. Oo, galing na. About you, Robin. Anong seduction para sa'yo? Siguro po seduction para sa akin, ano talaga, parang pag pinapakita na sa akin ng babae yung kung paano siya makisama sa akin, ganyan. Yun talaga yung nakaka-seduce para sa akin. Kung paano niya ako alagaan, kung paano yung ugali niya sa akin. Yun talaga yung tinitignan ko sa isang babae talaga. So, na-achieve ba yun ni Angela? Ay, Achieve na achieve. opo naman. Thank you. Thank you po. Thank you po. Yun, mission accomplished. Mission accomplished. Thank you so much, Miss Dalian Carvajal. Ang Maganda Ba Movie? Hi guys. Dito. Hello po. Ayan. Question ko lang, since matatapos na yung first season ng Seducing Drake Palma, ano yung parang natutunan ninyo sa mga characters ninyo na you think is malaking naitulong sa inyo, sa pag-improve sa inyong karakter? For me po, ang natutunan ko kay Alice is that she's so passionate about being in love. Kapag mahal niya yung tao, hindi siya basta-basta susuko lang. Ipaglalaban niya po talaga. And that kind of attitude and energy is something that I want to apply in my life. Na kahit ang dami ng pagsubok, hindi ako basta-basta susuko at lalaban lang ako. Dahil ito talaga yung mahal ko. Yun po. Ako naman po, pinaka natutunan ko kay Drake talaga na okay lang maging hindi okay. Hindi kailangan lagi malakas ka. Okay lang minsan magpakita ka ng emosyon mo. Ayun. Ako po kasi parang ako si Drake, yung parang hindi mo mahalata sa kanya na ang dami niyang pinagdadaanan. Lagi ko pong tinatago yun. Pero ngayon, parang pag may problema ako, sinasabi ko na talaga. Ganun na siya. Tinatanggap ko na talaga siya. Yan po. And yung second question ko na lang, paano niyo masasabi na okay lang na ihito na yung pag-seduce sa isang goal or sa isang tao? May limitasyon ba? Or ano yung parang trigger para sa inyo? Para sabihin nyo na it's time to stop na yung pag-seduce. Kung paano nyo man i-define yung seduction. Ano yung parang magti-trigger sa inyo to stop it for you, for your own term? For me kasi, dapat po clear yung motive mo kung bakit mo po isi-seduce yung tao. Kung gusto mo po ba siyang mapagusto sa'yo, o kung gusto mo lang po ba siyang i-date lang, or good time lang. But for me, feeling ko kapag it's time to stop, kapag nag-set na ng boundary, yung tinatry mong i-seduce, kapag sinabi na hanggang friends lang tayo, in short, pag nabasted ka. Pero, personally, I haven't tried to seduce anyone naman. But if I were to seduce someone, I think my cue to stop would be kapag okay na kami, kapag nakuha ko na siya. Or kapag sinabi niya sa akin na, I don't like you. Yun po. Thank you po. Tama. Ako rin po, parang wala pa po akong siniseduce. Wala pa nagseduce sa akin. So, hindi ko pa na-experience yun. Pero, siguro matitigil lang ako. Siguro hindi nga ako titigil eh. Feeling ko hindi ako titigil. Gagawin ko lahat para lang. Oo.
Hindi, yun po. Pero pag talagang ayaw na niya siguro. Yung talaga sinabi, tumigil ka na. Yan. Yan po. Thank you. Salamat. Thank you po. Thank you po. I think yung pinaka-takeaway natin dun guys is that if you must